po ako ng konti sa inyo. Ako po pala si Tanya Morales. Isa po akong nurse by profession, pero hindi na po talaga ako nag-nurse. When I got involved or nung na-introduce po ako sa networking, na-invite po ako dito sa AIM Global ng upline ko, na walang iba kundi si upline Louie Gascon. Sobrang na-inspire po ako sa taong yan kasi kahit high school graduate lang po yung taong yan. Pero nung time na in-invite niya ako dito, 1 year pa lang siya sa negosyo, he was already making 200 to 250,000 pesos per month. Sabi ko sa sarili ko, kung ang isang high school graduate, nakakaya niyang kumita ng ganyan kalaki, na high school graduate lang siya. Ako nakapagtapos ng pag-aaral pero that time wala po akong kinikita. Kaya talagang nilinok ko po lahat ng pride ko at talagang nagpaturo po ako sa taong yan, sa upline ko. Kaya sobrang pasalamat ko po talaga sa upline ko kasi hindi ko maaabot kung ano man yung narating ko ngayon sa buhay ko kung hindi dahil sa kanya na nagdala sa akin dito sa AIM Global. Kaya sa lahat po ng mga AIM Global members na nanonood po ngayon, when was the last time na nagpasalamat ka sa upline mo? Pasalamatan mo naman po yung upline mo kasi nasaan ka man ngayon sa journey mo ng pagpapayaman or pag-abot mo ng mga pangarap mo, you owe it all to the person who brought you here, and that is walang iba kundi yung upline mo. Kaya palakpakan niyo naman ang mga upline nila. Yan! So, ngayon po, ang topic natin is the introduction to Facebook marketing. Kasi hindi naman po natin maikakaila na talagang sobrang dami na po talaga ngayon ng mga kumikita, ng mga tao through Facebook lang. Kahit nga, ay nasa likod, ang dami namin kape ngayon. Ayun, sobrang, kahit po, hindi po dito sa AIM Global, let's put AIM Global aside. Lumabas ka, ang dami na po ngayon yung mga nagtitinda ng mga damit. Bakit po sa online na nila, diba? Imagine niyo po, ang dami-dami na po mabibili ngayon through online na mga damit, mga makeup, mga gadgets, ano-ano pa ba? Lalaki, joke lang. Lahat na po talaga ngayon, online na. Bakit po ba ganun yung nangyayari sa mundo natin? It's because we are already entering what we call the entrepreneurial era. Okay? Ano po ba yung ibig sabihin nun? Okay? Ito na po yung ito talaga to. Ayan. Nakikita niyo po ba? Yes! Ayun. Ito po yan. Pumapasok na po tayo sa era na ganito. Na ang ibig sabihin po na to, etong era na to ngayon, is uso na po talaga ngayon yung entrepreneurs or mga negosyante. And through online na po, whether we like it or not, whether we adapt or not, okay, whether we accept it or not, everything is gonna be online. Kahit po yung mga, imagine niyo po yung mga government po natin, grabe, makikita niyo po ang mga processing po online na talaga. Bakit? Kasi ang mundo po natin ngayon talagang mas pinapadali na po. Gone are the days na talaga, di ba, kung dati para makapag-communicate ka sa tao, telegrama ba yung nag-start? Di ba? Kasi sobrang telegrama, tapos sulat, tapos ganon, tapos naging beeper, tapos ganon. Ngayon, kung gusto mong makita yung tao face to face, may Facebook ka lang, Messenger, makikita mo na agad kahit nasa ang bansa siya. So, gano'n na po ka convenient at gano'n na po ka high-tech ang mundo po natin ngayon. And yun po yung pag-uusapan natin ngayon through our topic, the introduction to Facebook marketing. Kasi kung ikaw po ngayon na nanonood ka, member ka man ng AIM Global, ginagawa mo na yung online, or hindi ka pa po member, kung may Facebook ka, alam mo po ba, na gamit-gamit lang yung Facebook mo, pwede kang kumita ng minimum 100,000 pesos per month po. Ayan, minimum po yan, ganyan po kalaki yung pwede mong kitain. Bakit ko po nasabi na pwede ka pong kumita ng minimum 100,000 per month? Kasi po ako po bilang isang nurse, experience ko po to. Dito ko po sa Facebook, nasubukan po kumita ng ganitong halaga. Alam niyo po yung ganitong halaga, 100,000. Pangarap ko yan dati. Dati nung nagsisimula ako sa networking, parang heaven na talaga yan, cloud9 na talaga yan. Ang katumbas ng 100,000 dati, milyon-milyon. Grabe, pangarap ko talaga. Sabi ko, ang
kalaking pera. At alam niyo po, hindi ko lubos akalain na through my Facebook account, kikita pala ako ng ganito kalaking pera. At doon na po nag-start na from 100,000 hanggang naging 120, naging 150, naging 170, naging 200,000, 230, 250, 300,000, naging 400,000. Grabe po talaga yung mga nangyayari sa akin ngayon through Facebook. And eto po ngayon, I am so honored po and sobrang nagpapasalamat po ako sa JLIM Project kasi meron pong mga ganito na mga avenue na nakakatulong po tayo at talagang kagaya ko po, I am so happy and grateful, lalo na po kay Upline Don Bade na promotor po talaga ng mga ganito kagaganda na mga pagtulong. Utol ko yan eh. Opo, siya po talaga yung director, siya po talaga yung nagko-conceptualize ng mga topics at ang mga topics po na talagang iniisip niya po is para po matulungan hindi lang po ang JLIM Project students kundi ang buong AIM Global family po kasi ganyan po tayo dito sa AIM Global, talaga nagtutulungan po tayo. Kaya palakpakan niyo naman po yan. Ayan. So yun. Kaya napakasarap po talaga ng buhay and the moment ikaw sinimulan mo at talagang natutunan mo kung paano po i-maximize yung Facebook mo. Imaginein mo na lang, ang dami-dami po ngayon mga tao. Or there was a time in my life, yung hindi ko pa po alam, etong Facebook marketing. Nagpo-post po ako dati isang selfie, nakaka 200 likes ako. Isang selfie, nakaka 200 likes ako. Sabi ko dun sa sarili ko dati, kung itong mga likes na to, kung mako-convert lang to pera, siguro ang yaman-yaman ko na. Kaya talagang napakagaling ni God, napakagaling talagang magbigay ng way. Kasi iniisip ko lang yung dati na pwede pala, i-convert to cash. Tapos hanggang sa, gusto ko po palang pasalamatan yung nag-mentor po sa akin. I would like to take this opportunity, si Upline Sunny Boy Aldas. Ayan yung online captain. Talagang sobrang nagpapasalamat po ako sa taong yan. Kasi siya po talaga yung mentor ko sa online. Kaya hindi ko po mararating po kung ano yung narating ko kayo. Kung hindi po dyan sa all-out na pagtuturo ni Upline Sunny. Kaya Upline Sunny Boy, saludo po kami sa iyo. Saludo kami sa iyo talaga, Upline. Thank you so much. Ayun. So yun. Kung ikaw ngayon dyan, excited ka na ba na matunghayan yung training natin ngayon? Yeah! Yan. So, kailangan excited po talaga tayo. Kasi bottom line, bakit ba natin to pag-uusapan? Di ba? Bakit ba natin pag-uusapan yung Facebook marketing? Bottom line, kasi meron ka nito. Above this, meron kang pinatawag na dreams. Di ba? Pangarap. Lahat tayo may mga pangarap tayo sa buhay. The very reason why, kung OFW ka ngayon, nagtatrabaho ka sa ibang bansa, bakit ka nagtatrabaho sa ibang bansa? Simple lang, kasi may pangarap ka para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Bakit ka nag-join sa AIM Global? Simple lang, kasi nabuhay yung pangarap mo na na-realize mo, hindi mo makukuha sa pagiging OFW mo, pero dito sa AIM Global, pag hinataw mo, makukuha mo yung mga pangarap mo. Now ngayon, pag-uusapan natin yung Facebook marketing. Naka-align pa rin po siya para makuha mo yung mga pinapangarap mo. Ayan, idadagdag po natin to ngayon. So kung handa ka na, handa na din po ba yung mga slides natin? Yes! Yan, so excited na po talaga tayo dito na i-share po sa inyo. So unang-una, kung may kung may mga Facebook kayo, so eto na po yung una. Diba? So ano ba yung una dyan? Profile picture. So, lahat naman po tayo sa Facebook, definitely meron tayo profile picture, right? So, napaka-importante po that, since we are pursuing our dreams and we are talking about business this time, napaka-importante na negosyante kang tignan dyan sa Facebook mo. Or hindi naman yung talagang naka-coat and tie ka, di ba? Kung meron kang picture na gano'n na naka-coat and tie ka, pwede mo pong ilagay yun. Or, any picture na, alam niyo yun, yung you look your best. Yung pinakamaganda mong picture
picture, pinakagwapo mong picture, ilagay mo dyan sa profile picture mo. Diba? At sa profile picture po, kailangan, since negosyante po tayo dito, di ba, professional yung dating. So, bawal po sa profile picture yung mga, nakikita yung mga cleavage, mga suso, ganon. Bawal po yun. Siyempre, or yung nakahubad, kung lalaki ka, nakahubad ka kasi may abs ka, ganon. Bawal po yun mga ganon. Siyempre, since negosyo to, ang gusto natin na pag, alam mo yun, whenever nakikipagkaibigan tayo dito sa Facebook, kasi itong negosyo natin, this is all about, you know, connecting with other people, building friendships, building relationships. So gusto natin yung relationship na mabibuild natin or yung friendship na mabibuild natin is syempre business relationship, hindi kung ano-ano mang ibang relationship or mga ibang monkey business, diba? So yun. So kailangan yan. Kasi po, yung profile picture pa lang, nakadepende na dyan agad. First impression, diba? May sinasabi tayong first impression last. So, pagtingin pa lang ng profile picture mo, kung katiwa-tiwala na yan, so syempre, i-accept ka talaga ng if yung ina-add mo, di ba? Or, alam mo yun, madali mong makukuha or magigain yung trust. Ano pa? Aside from your profile picture, meron tayong tinatawag na cover photo. So, ano ba yung nakalagay sa cover photo mo? So, cover photo, pwede po siyang dream board. Di ba? Pwedeng dream board mo. Kung member ka na ng AIM Global, alam mo na po yung ibig sabihin ng dream board. Yun yung mga compilation ng dreams mo. Pwedeng yung magandang quote that, you know, says something about yourself. Di ba? Or that guiding principle na talagang you live up to. Pwede po yun. Pwede pong sa ating po, sa JLIM Project, gumawa po talaga tayo ng specific cover photo sa atin lahat na, alam mo yun, pangkalahatan na. So, pwede nyo din po yan gamitin, lalong-lalo na kung student po kayo ng project. Ayan po yung mga cover photo. And, pwede paabot mo yung cellphone para makita ko yung slides. Ang pangatlo is ayun. Ano yung pangatlo? Balik mo na rin. Albums. Ayun. So, syempre, since yung Facebook natin, it will speak for ourselves, diba? So, maglalagay din po tayo ng mga albums, right? So, ano ba yung mga ilalagay natin sa albums natin? So, pwede po yung mga events, diba? Kung nandyan po kayo sa ibang bansa, so pwede po kayong maglagay ng mga albums kagaya ng pwedeng about your family. Ayan. Tapos kung nakakalabas po kayo, pwede po kayong maglagay ng mga albums ng mga lugar na mga napupuntahan nyo or yung mga special events po sa inyo, yung special sa'yo, pwede nyo pong i-album yan. At kung nandito naman po kayo sa Pilipinas, ayun, pwede po ninyong ilagay yung mga activities, mga events ng AIM Global na na-attendan nyo, ilagay nyo po dyan lahat. Bakit? Kasi ang stranger, di ba? Pag meron kang inad na stranger sa Facebook, aside from titignan niya yung profile picture mo, titignan niya yung cover photo mo, ang next na titignan niya is your albums, right? To validate kung legitimate ba yung account na yan. Kasi hindi naman lingid sa kaalaman natin na meron po talagang mga scammers ngayon, di ba? Kung merong mga scam sa field, mas lalong marami pong mga scammers online, di ba? Kasi madali lang. So, we have to, as business people, di ba, we have to, kailangan maging kakaiba tayo dun sa mga yon. So, kailangan legitimate talaga. So, ilalagay mo dun yung mga albums para lalo kang makilala nung mga ina-add mo dito sa Facebook. Ayan. So, nakikita nyo po ba yung mga albums na nandyan ngayon? Yes! Ayun. So, yan. Wait lang po, ano ko po yung slides dito para makita ko din yung pina-flash ni
apply doon. Bale, palakpakan naman po natin ang ating online master. Grabe po, napakagaling po talaga niya. Kasi talagang ganito po kagaganda yung mga live ng Jaylin Project because of him. Kaya sobrang napaka ano talaga niyan. Kahit nasa likod lang yan ng cam, pero yan talaga yung director. Ayan. So, ano po ba? So, tapos na po tayo dun sa profile picture, tapos na tayo sa cover photo, tapos na tayo sa albums, di ba? Doon pa lang po, di ba? Yun yung mga initials kasi na titignan ng mga prospects nyo or yung mga bago nyong mga friends. Aside from that, ang question naman ngayon is, ano naman yung ipopost mo? Di ba? What to post? Meron na. Okay, so since negosyante tayo this time, so definitely, di ba, like sa akin, okay, alam ko po kung ano yung, since meron akong business account, or I know that my account is a business account, kailangan, yung mga pinopost ko din po doon is syempre, pang negosyo, di ba? So una-una, ano ba yung mga ipopost mo doon? Pwede ka pong mag-post sa timeline mo about your dreams, right? Talk about your dreams. Bakit mo kailangan ipangalandakan yung pangarap mo? Bakit mo kailangan sabihin? Bakit mo kailangan i-post yung mga pangarap mo? Simple lang, para magkatotoo po yan. Kailangan po ang isang bagay para magkatotoo. Parati mo siyang sinasabi, parati mo siyang nakikita. Ganon. Diba na as if you are that confident 100% na makukuha mo yung bagay na yan. And you're only a matter of time, hard work, consistency bago mo makuha yung mga pangarap na yan. So maganda kasi, alam nyo po, nagsimula po ako dito sa negosyong to. Naalala ko po, malaki lang po talaga yung pangarap ko. Dati, kahit nung hindi pa po ako kumikita, alam mo yun, ang taas ko ng mangarap, hindi pa po ako kumikita ng maganda, pangarap ko ng mag-top 1 sa buong AIM Global, worldwide. Ang lakas talaga ng loob ko, ang taas talaga ng pangarap ko. Bakit? Pangarap na nga lang, titipirin ko pa. Yun ang pinaka-prinsipyo ko. Pag nangarap ka, taasan mo na ng todo. Bakit? Diba? Kasi lahat yan, lahat ng pangarap, pag talagang tinrabaho mo lang at hindi mo lang talaga binitawan yung mga pangarap na yan, talagang definitely na kaya mong abutin yan kasi yan yung deserve mo. Yan yung nakadestin na maabot mo. Kaya palakpakan mo naman yung sarili mo kung ikaw yung isa sa mga tao na talagang matataas sa buhay natin yung mga pangarap sa buhay. Yan. Ano pa? Okay? In the case of mga nandito sa Pilipinas, di ba? Pwede po kayong mag-post ng mga nag-join po sa inyo. Ayan. So, since po yung mga uplines po dito sa Pilipinas, ang ginagawa po syempre is kung meron pong mga nakikilala na mga OFWs through Facebook at nagkakasundo po sila, kaya napresenta ng negosyo, yung OFW is talagang nakita niyang maganda yung negosyo at nagtiwala siya dun sa tao na kausap niya, nagpapadala po yan ng perang pang-join. So, ang ginagawa naman po ng mga upline po dito is pinopost po yan sa mga timelines po nila. Kaya, minsan, pag hindi alam, di ba, parang maaalibadbaran ka, post naman to ng post ng pera. Pero, pag alam mo na, yung kalakaran ng negosyo, kaya po pinopost yun, kasi yung mga perang yun are hard-earned money of the OFW na naniwala sa negosyo. At syempre, mafe-feel nila, every time na po-post na, mafe-feel nila na safe, ay, salamat, natanggap na yung perang pinadala ko. Ayun, so, it gives them that sense of confidence, diba? Na talagang mapagkakatiwalaan talaga yung mga upline. Remittances. Now, in the case of the OFWs po, ayan, pwede nyo din pong i-post yung mga remittances nyo na pinapadala dito sa Pilipinas. Ayan, pag nagpapadala ka po dito for your membership or for your product reorders, di ba? Pwede mong lagyan ng example, ganito na caption. Dati, nagpapadala ako sa Pilipinas para pang-expenses ng family ko. Di ba? Yun lang yung pinapadala ko, puro resibo yung naiipon ko. Ngayon na nag-i-AIM Global na ako, grabe kasi ang pinapadala ko na ngayon is investment na para makuha ko yung mga pangarap ko, di ba? Or investment kasi lumalakas yung reorders ko ng products or yung mga ganon na mga post na, alam mo yun, kailangan kasi kung negosyante ka,
na-update mo, always remember, pag na-proclaim mo na sa mga kilala mo, di ba? Sa mga kapamilya mo, or sa lahat ng mga friends mo sa Facebook, pag na-proclaim mo na nag-i-aim global ka, kailangan panindigan mo yun. And kailangan, you have to work it out every day na nakikita nila that you are having progress. Diba? May progress kahit papaano, kahit paunti-unti yan, may activities na nangyayari, meron kang ginagawa para sa mga pangarap mo, para maabot mo yun. So, pwede mong i-post yung mga ganon. Ano pa? Pangatlo, pwede mong i-post yung mga motivational and inspirational quotes. Why? Because ang tendency po ng tao, kagaya po ako, diba? Kung ako, first-timer, okay? Or the people outside. People would love to go with people who are positive. People would love to go with people who are encouragers. Diba? Sabi nga, ang dami-dami na po mga critics sa mundong to. If you are an encourager, if you are an empowerer, kailangan po ng mundo ng ganyan ngayon. At yan po yung nag-a-attract, nagmamagnet po yan ng mga tao. Kaya kung ikaw yung tipong tao na positibo ka, nag-post ka ng mga motivational quotes, right? So kahit ano man yung pinagdadaanan mo, di ba? Kesa i-post mo yung problema mo, di ba? Mag-post ka ng quote, di ba? Mag-post ka ng quote na masasagot yung pinagdadaanan mong problema. Para hindi lang yung mga prospects mo or mga friends mo, yung nai-inspire, pati ikaw mismo. Di ba? Nai-inspire ka sa sarili mong post. Di ba? Tapos, pwede ka din pong mag-post ng mga spiritual posts. Depende na po yun sa'yo. Okay? Ako mahilig po ako mag-post ng thank you Lord. Thank you Lord for the avalanche of blessings. Yun talaga. Kasi sa dami-dami po ng mga blessings talaga na, alam mo yun, dumadating sa buhay ko. Minsan hindi ko na po alam kasi kung saan kung saan-saan po kasi siya galing. Pero isa lang alam ko, galing siya lahat kay God. Kaya yun lang ang masasabi ko. Kaya pwede ka din pong mag-post ng gano'n. Matuto tayong, sabi nga ni Upline Joseph Lee, matuto tayong magpasalamat sa araw-araw. Diba? Hindi lang naman blessings ang ikakapasalamat. Kung meron kang problema, pinagdadaanan mo ngayon, definitely yung problema na yan. Hindi mo naman kailangan i-post sa Facebook kung ano yung problema na yan. Pasalamat ka lang. Diba? Pasalamat ka lang na yun. May mga challenges, may mga ganon. Kasi yan yung magpapatibay sa'yo din. Diba? So yun. Successful personalities. So, kung ikaw, nagsisimula ka ngayon sa business, hindi mo naman kailangan i-brag or ipagmayabang sa mga prospects mo. Ito, grabe, kumikita na ako 100,000 per month. Diba? You don't have to tell a lie. Hindi ka naman kailangan magsinungaling ng magsinungaling. Right? Kasi napakahirap po ng magsisinungaling ka. Kasi once nagsinungaling ka, aanuhan mo na naman yun ng pagsisinungaling. So, magpa-pile up ng magpa-pile up. Mas maganda nang nagsasabi ka ng totoo parati. Kung bago ka, aminin mo sa mga prospects mo na bago ka. But what you can do is, pwede kang mag-post sa timeline mo ng mga successful personalities. Marami naman po. Diba? For sure, marami kang mga friends sa Facebook na every now and then, kahit nga dito, kami po dito talagang, we make sure na every time may chumicheck-in ng malaki, every time may umuwi for good na OFW, talagang nagpipicture kami, nagbi-video kami. Bakit po? Para talagang ma-update po kayo. And para saan po yun? Hindi lang po yun para sa amin. Definitely, para po magamit din po ninyo for posting ninyo, para makita din yun ng mga prospects po ninyo. Diba? Na, alam mo yun, aside from ikaw, nai-inspire ka, aside from being just a spectator, na manonood ka lang ng mga videos, maglalike ka lang, at magko-comment ka lang, diba? Pwede ka din mag-post, right? Yung mga videos na pinopost ng upline mo, pwede mo yun i-share sa timeline mo. Tapos, lagyan mo ng magandang caption kung ano yung, what that video is all about. Kung ano yung natutunan mo, kung ano yung, alin dun yung nakapagpa-inspire sa'yo, para nalagyan mo ng magandang caption yon. So, makikita ng mga prospects mo, may inspire din po sila. Tapos, pwede mo lagyan, ito yung future natin sa ginagawa natin. Mga ganon. Tapos, pwede ka din po mag-post ng mga pagkain. Di ba? Kung ano yung mga
pag gumagala ka dyan sa ibang bansa, di ba? Yung mga nakikita niyo po na mga pinupost po namin, di ba? Magaling dyan si Upline Merlit. Talagang ang galing niya sa mga ganyan, mga angguluhan mo. Di ba? Umaanggulo talaga. Ikaw pwede ka din po as a Facebook entrepreneur. Di ba? Maganda po that you invest on a good cam, on a good phone. Di ba? Kasi kung ang mga malalaking negosyante, they put up, businesses and ang kapital nila milyon-milyon para lumago yung negosyo nila. Tayo po dito, sa AIM Global, sa online, hindi naman po milyon-milyon yung kapital natin. Diba? Makapag-join ka na sa AIM Global, mag-invest ka lang sa mga magagandang gadget, yung maganda yung cam para clear. Para pag tinignan ng mga prospects mo, makakaaya-aya talagang tignan. Yun yung mga investments na gagawin mo. Tapos, pwede ka din mag-post ng mga jokes. Diba? Kung may mga nakita kang mga nakakatawa or, diba, kung ikaw mismo, yung mukha mo nakakatawa, pwede mo din yung i-post. Joke lang. Ayun, so, alam mo yun, just to lighten up your timeline, lighten up, hi, baby. Ayun, so, happy birthday po pala sa baby ko. Ayan, si Upline. Ayan, si Sir Nicolo. Ayan po, pakilala po namin sa inyo. Baby ko po. Ay, baby ko po. Ayan. Siya po yung talagang, Itong baby. siya yung, hinahayaan niya po kami na mag-live dito kahit po minsan talagang overtime na po kami. Pasensyoso niya po talaga, inaantay niya po talaga kami dito. Kahit minsan hindi kami nakakapagpaalam in advance talagang. Happy birthday, baby! Ayan. Tapos, ayun, balik po tayo doon. Pwede ka din po mag-post ng mga productive activities. Right? So, kung nandyan ka po sa ibang bansa, okay, pwede kang mag-post ng, alam mo yun, yung mga picture ng, kahit may work ka, di ba? May work ka, tapos hawak ka ng cellphone, pakuha mo lang pakuha mo lang sa kasama mo dyan, di ba? Huwag naman sa amo mo, kasi baka, kasi makita ng amo mo, hindi ka na pag-cellphonein. Di ba? Or kung may laptop ka dyan, upo ka lang dyan, tapos di ba? Lagyan mo lang magandang caption na kahit may trabaho po ako dito, ganyan, pero ginagawa ko pa rin yung negosyo, 1 to 2 hours lang per day, kasi ganito, ganyan. Lalagyan mo lang ng caption kung ano yung mga magagandang caption. Diba? Ang galing talaga ng negosyo kasi kahit 1 to 2 hours per day lang, kayang-kaya pala talagang kitain yung 100,000 per month. Yung mga ganon. Example po, meron akong isang leader sa Riyadh. Driver po siya sa Riyadh. Ayan, kaway-kaway kung nanonood ka po ngayon kay partner Dennis Perdicala. Uuwi na po siya ngayong June 10. Grabe po, yung taong yan talagang pasingit-singit lang po kasi syempre busy po talaga sila dun sa abroad. Pero alam niyo po ba, hindi lang po 100,000 yung iuwi niya na savings, kundi 350,000 po yung iuwi niya sa part-time na lang sa Facebook. At ito pang malupit kasi diba, aside from dun sa pera, hindi lang kasi dun sa pera eh. Yung confidence kasi na nabibigay netong negosyong to, kahit pa Facebook lang to. Diba, imagine niyo na lang isang OFW na dati hindi niya alam kung papaaan. Yeah. Ayan. Isang OFW na dati hindi niya lubos maisip kung paano niya mapapa-for good yung sarili. Pero ngayon talaga, for good na siya ngayong June 10. At dahil po yan dito sa Facebook marketing business. Kaya palakpakan nyo naman po. At sa lahat naman po ng mga OFWs na talagang hinahataw po yung AIM Global, talagang hatawin mo lang talaga ng todo. Tuloy-tuloy mo lang kung ano yung mga ginagawa mo. At kung meron ka mang magandang natutunan ngayon, isa, dalawa, ang pinaka-importante mo lang talagang gagawin is i-apply mo lang talaga yan agad. Kasi yung mga pa-isa-isa, padala-dalawang natututunan mo kada training, pag pinag-compile at talagang in-apply mo yan, yan talaga yung magpapayaman sa'yo, yan yung magpapauwi sa'yo for good dito sa Pilipinas. At kung mag-a-abroad ka man ulit, mag-a-abroad ka dahil mamamasyal ka na lang, kasama mo pa yung buong pamilya mo. Yes! Gamit ang travel rewards ng AIM Global. Ayan. Alam niyo po ba yon na for every 5th pair niyo po, makakapag-earn
mag-earn po kayo, it's either gift certificate or travel rewards. Pag yung travel rewards po na ipon at dumami po yun, pwedeng ikaw kasama yung family mo, pwede na kayong magbiyahe po sa mga bansa na may free travel incentive, si AIM Global. Ang lupit talaga! Excited ka na ba doon? Yes! Ako po, excited po ako kasi grabe talaga. Through Facebook lang kumikita na may mga libreng travel pa. Yan! So, yung next po natin, aside from doon sa mga productive activities, ano-ano po ba yung mga wag mong ipopost? Okay? What not to post? So, sa akin po, hindi po ako masyadong nagpo-post ng mga AIM Global na mga products. Diba? Bakit po hindi po tayo masyadong nagpo-post ng mga produkto? Because wala pong tao na gustong mabentahan. Right? So, kaya naman po yung mga, kung nakikita nyo po, ang pinopost po natin, ang pinaka-binibenta nyo po dito, okay, is yung sarili nyo. Na mapagkakatiwalaan kayo, pinapakita nyo yung lifestyle nyo, pinapakita nyo kung anong ginagawa nyo, diba? To stimulate curiosity. Kasi pag na-curious na po yung mga prospects nyo, saka na po yan magtatanong. Pero po, huwag kang mag-post ng product. Kasi pag parati ka nagpo-post, eto na naman to, magbibenta na naman to, diba? Imaginein mo na lang, diba? Every time dumadaan ka sa mall, tapos may nag-aabot sa'yo ng flyer. Minsan tinatanggap mo na lang talaga pero minsan talaga naaalibadbaran ka talaga, di ba lumalayo ka? Di ba bakit? Because reality, nobody wants to be sold. Walang gustong mabentahan. Diba? So, ganun din po sa mga prospects natin. Kaya yung mga mahihilig po mag-post ng mga product, kaysa po mag-post kayo ng mga products, ibahin nyo po yung mga post nyo. Inspirational stories, success stories, diba? Yung mga sinabi ko po kanina, yun po yung mga ipagpo-post nyo. Okay? Tapos, iwas-iwasan nyo din pong mag-post ng 12,980, tapos nandun na lahat ng package, nandun na pati yung lahat ng mga marketing plan. Right? Bakit? Kasi kung nag-Facebook marketing po tayo, again, uulitin ko, what we're trying to stimulate here is yung curiosity ng tao. Pag isinawalat mo na dyan lahat, wala nang curiosity, di ba? Tapos, pagtingin kasi ng tao, 12,980, lalo pa pag wala siyang 12,980, aatras agad yan. Right? So, kaya nga, ang pinapakita muna natin is yung mga resulta ng mga nagawa ng 12,980. Bakit? Kasi yun ang gustong-gustong makita ng tao. Ang tao ngayon, what the world needs right now is inspiration. And ang ginagawa natin dito sa negosyo natin kasi is ini-inspire natin yung mga tao na hindi na nila alam paano babaguhin yung buhay nila. Here comes tayo, pag naging friends nila tayo, nagpo-post tayo ng mga nagbabagong buhay, nagpo-post tayo ng pag-asa, diba? So, yun ang nagpapastimulate ng curiosity nila. Yun ang nagpapabuhay ng pag-asa na dati nawala na sana sa kanila. Kaya sila i-inquire sa'yo. Kaya naman sila talagang lalapit sila sa'yo. Okay? Tapos, don't share post or mga post na galing sa ibang group. Ayun, pwede po yun. Kasi po, pag sinishare nyo po yung post na galing sa ibang group, okay, pwede pong mapunta sa ibang group yung mga prospects po ninyo. So, pwede nyo pong i-share yung mga post na mga upline po ninyo or yung mga coordinators po dito sa J-Link Project. Pwede nyo po yung i-share yung mga post. Kasi po, since we are one group, so anytime po na may mga mag-i-inquire o kaya mag-join, so pag kayo po yung nakapag-invite nun, definitely mapupunta po yun sa inyo. Okay? Tapos, don't post negative emotions. Okay? Sabi nga, if you have a problem, face it, don't Facebook it. Diba? Iwasan niyo po yung mga tapos na po kasi yung panahon ng mga kadramahan. Diba? Nasa era na po tayo ngayon na sinusolusyonan ang problema, hindi po dinadramahan. Kasi, come to think of it, kahit na gaano ka pa magdrama, kahit gaano ka pa dyan magsiwalat sa Facebook na mga nangyayari sa'yo na kesyo yung ganito, yung ganyan mo, yung ganito, ganyan, hindi naman
nasusolve yung problema mo, di ba? So, wag mo na lang siyang i-post, di ba? Nadadamay patuloy yung negosyo mo. And as a negosyante kasi, pag nagpo-post ka ng mga ganun, mga kadramahan, di ba? Instead na meron na sana ikaw prospect na malapit na talaga siyang mag-join kasi, di ba may mga tao kasi na mahilig magmasid-masid lang, tapos meron yan isang post mo na bang biglang talagang mapapag-decide siyang mag-join. So, meron din kasi yan, pag nag-post ka ng negative emotions mo, diba? Parang malapit na sana, bang nag-post kasi ng isang negative, yun, lumayo tuloy. Siyempre, kasi ayaw ng tao sa mga negative na tao. Right? So, yun, since negosyo, pag-asenso, pag-yaman, yung tinuturo natin sa mga kapwa natin dito, so, dapat lang din po na yung mga post natin, positive, empowering, inspiring, motivating, mga ganun. Diba? Tama po ba? Yes! Yes! Yan. So yun, yun na po. Yan. Hi. So, marami po ba kayong natutunan? Yes! Ito po ngayon, this is just an introduction to Facebook marketing. Kasi napakarami po talaga ngayon na talagang na-open na yung mga, ino-open na din nila yung mga sarili nila kung paano talaga kumita through Facebook. Okay? So, dito po sa Facebook, yung kinalakhan ko po talaga is, sino ba yung market? Okay? Yung market po natin dito sa Facebook, mga OFWs. So, meron po tayong tinatawag na Project Go Home. Bakit po natin kinreate yung project na to? Kasi hindi po lingid sa kaalaman natin na napakarami po talaga mga OFWs na if, given the choice, kung may choice lang sana sila na pwede nilang kitain yung kinikita nila abroad, diba? Na nandito lang sila sa Pilipinas at kasama nila yung mga families nila, syempre wala na pong Pilipino na gustong mag-abroad. Yun nga lang, diba? Since alam naman po natin na syempre yung pagtatrabaho dito, hindi naman ganun kalaki yung sahod, kaya naman talaga napipilitan yung mga Pinoy na mag-abroad. So, ginawa po natin itong Project Go Home para, yung mission po natin dito is mabuklod ulit yung mga families sa mga OFW. Kasi ang dami po mga OFW talaga miss na nila yung mga families nila dito. Lumalaki yung mga anak nila na hindi man lang nila kakasama. Minsan yung anak ng mga dayuhan, talagang naalagaan nila, pero yung sarili lang anak, hindi man lang nila, alam mo yun, na natutunghayan yung paglaki. So yun, yun ang layunin ng Project Go Home po natin. At bakit naman po OFW yung target natin? Kasi po, given po na pag OFW ka, malakas yung loob mo, risk taker ka. The fact na nandyan ka sa ibang bansa ngayon, talagang naglakas ka ng loob na pumunta dyan, then that's an unfamiliar territory. Para lang kumita ka ng pera, di ba? So, ibig sabihin, di ba, etong AIM Global, mamaniin mo na talaga eh. Di ba? Kasi kung nakakaya mong maging OFW dyan at makapag-adjust dyan, kaya mo din mag-adjust dito sa AIM Global. At this time, hindi na boss mo yung tinatrabaho mo, kundi pangarap mo na yung tinatrabaho mo dito. At ito na yung magpapauwi sa'yo for good. Right? Tama? Yes! At syempre, yung mga OFW, syempre meron yan mga malalalim na dahilan kung bakit nila gagawin yung negosyo. Kasi alam niyo po, dito sa AIM Global, lahat ng mga nagtagumpay, lahat ng mga yumaman, lahat ng mga naging successful talaga dito, meron lang talaga sila mga pinaglalaban sa buhay. In fact, matindi yung mga pinaglalaban nila sa buhay. So, yung mga OFWs kasi matitindi talaga mga pinaglalaban yan sa buhay. Kaya naman talagang pag nakita nila na may ganito pala na opportunity na bilang isang OFW, syempre hindi mo naman pwedeng i-give up right away yung pagiging OFW mo. But through this business, through Facebook marketing kasi, yung dating, di ba, libangan lang to ng OFW yung Facebook eh. Di ba? Pero ngayon, through AIM Global, nilagyan natin ng negosyo na na-enjoy na nila. Di ba? Parang habang tina-target mo
na makauwi ka dito sa Pilipinas for good, hindi ka nagdadrama, hindi ka na mong problema or hindi ka nagdudwell sa mga problema. Na-enjoy mong gawin yung negosyo. Diba? So, habang tinatrabaho mo para makauwi ka dito, masaya ka, nag-e-enjoy ka sa buhay mo, hindi ka nagdadrama. So, yun naman ang isa sa pinakamaganda na ginagawa ni AIM Global. Yun pa lang na mabago yung mindset ng isang OFW. Magkaroon siya ng pag-asa na pwede pa pala talaga niyang makasama yung family niya, nang hindi kailangan antayin niyang gumraduate yung anak niya bago siya makauwi dito for good. Diba? So, through this business, 1 to 2 years lang. 1 to 2 years na gagawin mo lang to. Kahit part-time lang yan. Part-time, pero full-time attitude ka. Kung papaano mo kinocommit yung sarili mo dyan sa trabaho ng boss mo or ng amo mo, ganun mo din i-commit yung sarili mo kahit 1 to 2 hours lang per day dito sa pangarap mo. I can guarantee 1 to 2 years from now, ikaw naman yung next na OFW na kikita ng malaki through Facebook at makakauwi for good, makakasama mo yung family mo.